Ayan. Yes, kapartner Okay. Johnny. So, it's now 1:16 and time para naman ipakilala natin ang ating bisita ka-partner Cherilyn. Siya ay bank employee for almost 2 decades. Mula daw sa middle class family. Pag tinanong mo siya, sino ba ang idol mo? Yung kanyang husband daw at ang kanyang pangarap sa buhay ay maging successful businesswoman. So, negosyante na siya. Alamin natin. And a scale of 10, successful na ba? Nasa ang level na ba ang tagumpay ng bisita natin? At ang kanyang husband daw, ang kanyang idol sa buhay. Diba? Sino pa ba? Opo. Usually, yung iba magulang, yung iba si Henry C., yung iba kung sino mang mga successful yung buhay, yun yung nagiging inspirasyon. Okay, so ka-partner Cherilyn, to know more about dun sa kanyang company at sa kanyang business, ipakilala mo ang ating special hindi na guest. ho natin patatagalin pa ang president ho ng Akaflor Ventures Corporation, Miss Joanne Hancon Shabosyon. Ayan, nakakatang twister yung last name. Ma'am Joanne, magandang hapon. Welcome po sa DZAR. Yeah, sa lahat ng nanonood ng Patok, good afternoon. Ayan, magandang hapon. Saan pa kayo galing, ma'am? Hindi naman kayo nahirapan na makarating dito sa Makati. I'm from Caloocan. Uy, me too. Kapitbahay. Kaya lang, doon ako sa, doon sa North, Caloocan. I'm from South. Doon ka naman sa opposite kami ni ma'am. Okay, siguro ma'am, bago natin palawigin yung ating kwentuhan, tell us more. Ano ba itong Akaflor Ventures Corporation? Well, it's a company more on distribution of food ingredients. We specialize sa mga flour, mga sugar, and mga salt, food flavorings actually, food additives, and mga food preservatives. So ito yung negosyo na hindi seasonal. Kumbaga all year round. Yes, it's all year round. All year round ay nandun yung demand. Okay. Pero bago ka partner Cherilyn, for 19 long years nasa bangko ka, what made you decide na tama na, kailangan ko ng mag-negosyo? Although sabi mo nga dito sa aming munting research about you, your husband is a businessman already. So, influenced ba ni Mister? Yes. Or talagang na-realize mo na siguro it's about time na magbago naman ako ng aking mundo? Actually, before, when we get married, yung husband ko na-encourage niya ako na mag-business. Okay. Because they're into business. We met kasi sa bank din eh. And then, gusto niya sana mag-resign ako and then help ako sa business nila. But I refuse. Sabi ko, gusto ko, kung magkaka-business ako, may sarili akong talagang galing sa akin yung puhunan. But that time, hindi ako risk taker eh. So sabi ko, maraming ganyan, Ma'am Joanne. Yes. And then sabi ko, parang hindi ako pang business. Sabi ko, may taong pang business, may taong pang opisina talaga as an employee. May mindset. Parang, baka hindi ako pang business. Kasi nga, mahina yung loob ko. Ngayon, sabi kasi, nung nagkaroon ng pandemic, that was the time na parang nagkaroon ako ng realization na parang hindi ito yung gusto kong path. Kumbaga, dun sa career ko, parang sabi ko, nandun na ako, siguro naabot ko na yung gusto kong maabot dun sa corporate world. Sabi ko, siguro mas maganda kung itry ko naman magkaroon ng different path. Tapos sabi ng husband ko, sabi niya, kung gusto mo, subukan natin, maghanap buhay tayo, sabi niya, tulungan kita, you build your own business. Kasi napansin din niya na parang hindi na rin ako masaya sa ginagawa ko. So, parang sabi ko, sabi niya, sige, sabi niya, pwede naman, sabi niya, if you really want to resign and then you do another thing, sabi niya, tulungan kita. And that's the time na sabi ko, siguro nga. Tapos dun nga, sabi ko, kung ano yung makukuha ko dun sa separation pay ko, yun muna yung pasisimulan ko. And my husband was very, supportive. So, dalawa lang kami, tsaka namin naumpisahan yung So, ito na talaga yung first business na sinimulan mo? Sa akin. Yes, sa akin. And then, talaga sinimulan ko mag-isa. From yung sa SEC registration, ako yan, lahat. Tapos, pero yung sourcing ng mga distributor, ng mga supplies, it's my husband. Kasi nga, may mga connection na siya. So, hindi ako nahirapan mag-source out. Bakit ito, Ma'am Joanne? Bakit ito ang pinili mo? Kasi ang dami naman pwede mong pasukin na
business na ito ba related sa business ni hubby or talagang bakit ito yung napili kasi mo? Kasi naisip ko, pag food kasi, it could never go wrong. So, wala siyang season. So, talagang ito, food ingredient naman siya. So, maraming makukuha na buyers kahit saan mo ipasok Pero this time, parang niisip ko, since pandemic, uumpisahan ko siya sa online selling. And like yung mga conservative na talagang mag-aalo ka, walang physical store pa So sabi ko, try ko muna ng online selling. So that time, nag-post ka muna online? Yes, nag-start ako sa social media. Tapos, nag-post ako, gumawa ako ng sarili kong company page. And then, I started na rin with the e-commerce platform. Pinag-aralan ko talaga mag-isa. Uma-attend ako ng madaling araw, nanonood ako ng webinars, kung paano mag-set up ng store sa ganitong e-commerce platform. Tapos, paano pag-aaralan yung pricing, kung paano may operate yung seller center nila. And then, unti-unti, it was a slow start. Kasi nga, ako lang din naman yung nag-aaral sa e-commerce with my husband. Wala na naman siya alam with So, totally lumabas ka dun sa comfort zone mo? Yes, ang hirap. Actually, kasi lahat bago lahat bago and I need to study everything. Tapos, so nag-aral ako ng graphic design kasi ikaw gagawa ng sarili mong design para i-post sa social media, dun sa store label ng produkto. Yes, lahat yon pinag-aralan ko. Tapos, unti-unti, parang nakikita ko, parang meron namang improvement. Kumbaga, una pa isa-isang order, dala-dalawa. Hanggang sa may tumatawag na sa amin na we are a commissary of this restaurant. We would like to know kung mapo-provide nyo na yung ganitong volume na need namin. So, sabi ko, it was a good start. Pero slow naman siya. Pero, doon ko napansin na maganda pala mag-start yung sa online muna And then doon, unti-unti, parang dumadami na yung inquiries. And then, nalalaman ko na lang yung iba, parang yung mga sikat na bake shops dun sa social media, nakakausap ko na yung may-ari. Then, sabi na, if we could drop by dun sa place mo. So, lumalawak na yung possible na market namin. Na market mo. And ngayon, mas ang ginawa ko na lang ngayon, in-improve na lang namin, we invest na lang dun sa digital marketing actually. Before, kasi ako lang gumagawa Pero ngayon, nag-hire na kami ng talagang gagawa ng video. So may mga tao ka na. Para mag-manage ng social media, tsaka yung webpage. Pero konti lang, kami-kami lang din naman actually. Gano'n naman talaga, di ba? Slowly but surely, kumbaga. Hindi yung dahil may puhunan kay nandun ka na agad, hindi mo na dinaanan yung step 1, 2, 3, kumbaga parang number 5 ka na kaagad. At least, kumbaga napakaganda nung approach mo na inaral mo muna ang lahat. Kasi yun daw yung importante. Talagang lahat, pati yung may times nga na wala akong pahinanti na magbubuhat kasi mostly ng namin per sack So, minsan may order na 3 sako, wala akong boy na para magbuhat. Ako mismo nagbubuhat nun. All around. Ako sa motor, tutulungan ko yung rider. Talagang lahat talaga sa akin, sinimulan ko talaga na ako lang. Yes, ayun. So sa inyong pag-aaral ho ng mga graphic design, sa inyong business, paano nyo saan ho nagmula itong pangalan na Akaflor po? Actually, it's from my husband. Siya nag-isip niyan. Kasi meron siyang business na into installation ng mga aluminum and glasses. Gusto niya related. So, sa kanya kasi is acacia glass. So, sabi niya, to be related naman dun sa family business, gawin mong Akaflor. So, sinunod ko naman para related yung dalawang business name na kumbaga parang may recall na sa amin yun. So, completely talaga magkaiba yung inyong negosyong mag-asawa. Yes. But sometimes I help sa accounting nila. Same din naman sa... Same din siya pag wala akong driver. Siya yung nagda-drive ng mga deliveries. So, sharing of services ba? Medyo parang curious lang ako,
Ma'am Jo, parang medyo malaking kapital itong Hindi naman. Hindi ba? Hindi ba? Kasi parang iniisip ko na siguro nung simula, pero nung simula. kumbaga parang along the way, kumbaga mangangailangan ka ng malaking kapital, especially pag yung demand ay medyo lumalaki na. But before, when I was starting, parang ang binili ko lang nun 10 sako, 5 sako. And then nag-start ako mag-repack. Ako mismo nag-repack. Nire-repack mo talaga. Yes, kasi sabi ko, parang mag-start ako sa online. Sa online, ang uso doon is yung parang 1 kilo, 2 kilo. So, nag-start ako mag-repack. Tapos, okay naman yung nung market sa mga e-commerce platform. Hanggang sa nagkaroon na ako nga nung mga inquiries na requirement namin ng mga 10 bags, 20 bags. So, that's the time na medyo lumalaki na yung order na binibigay ko dun sa mga suppliers. Pero medyo malaki. Pero napapaikot naman namin na maayos yung capital. Pero hindi kami naglalabas ng malaki naman. Kasi okay naman yung mga buyers namin mostly cash basis yung bayad So madaling magpaikot. And knowing Chinese, si Habi ay Chinese, kumbaga magaling sila talaga sa negosyo. Kumbaga talagang calculated risk. Talagang dun mo sila maaasahan pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo. Yes, Che. Sa ngayon ano yung mga challenges na kinakaharap po ng company po? Ngayon? Ng business po nila. Siyempre, marami pa rin kaming ka-competition kasi yung mga product namin may kapareho din sa iba. So, bali, ang na lang namin doon, yung edge na lang namin doon is yung prompt reply doon sa mga inquiries. Kasi actually, doon ko nga natutunan yung kung gaano ka kabilis mag-reply, doon mo makukuha yung buyer. Hindi sila after surprise. Thereafter, doon sa mga mabilis mag-reply sa queries. Na test ko yan there was a time na meron akong buyer na he's from Rizal, tapos nag-travel siya all the way to Caloocan para lang bumili na isang sakong citric acid. Sabi ko, nag-travel ka? Para lang dito. Sabi niya, yes, kasi ikaw yung unang nag-reply. Kaya sabi ko, sa'yo ko na kinuha. Hindi na nila tinitingnan yung price. Pero halos pare-pareho lang din naman kami ng pricing. Wala namang pagkakaiba. Kung meron man, very minimal. Pero yun nga, thereafter, dun sa mabilis nga dapat yung pagsagot. And which is, doon na lang ako buwabawi Yung mga queries nila, dapat mas replyan agad. Even madaling araw, kasi pag social media, may walang automated. oras Walang oras yan. Walang oras. Alauna ng madaling araw, biglang magre-reply, do you have this? O mag-i-inquire sila ng ganito. O can I pick it up by 6 a.m.? Mga ganon. So naka-automatic yung reply. Yes. So, doon namin nakuha yung mga ibang customer namin. Wow. So far ngayon, nagiging regular customer na namin. Na may market sa ganong klase na parang may graveyard din pala na may mga businesses yes. Nagugulat ako na nakikiusap na, kailangan namin ng ganitong oras, can we pick it up? Sabi ko, sige. Tapos yung pala gabi sila gumagawa. Cosmetics. Gulat nga rin ako yung product ko, anti-amag. Pwede rin pala sa cosmetics. Okay. You mentioned cosmetics na pwede yung anti-amag. Saan pa ba? Actually, it's the sodium benzoate actually. Tatlo yan ang hawak namin. It's the calcium propionate, the anti-amag, the sodium benzoate, and the potassium sorbate. Doon ka lang din nalaman na yung sodium benzoate and potassium sorbate na para sa food, actually food preservative, nagagamit din pala sa cosmetics. So may bibili sa amin. So maraming maraming pinagagamitan. Yes, even yung citric acid, yan yung pinaka-saleable namin, the citric acid. Akala ko it's more on food additive, pampaasim. Bilang may tatawag sa akin na samgyupsal, they need the 1 sack. Sabi ko, bakit? Saan mo gagamitin? Kasi we don't just sell. Tinatanong din namin yung customer kasi baka mamaya hindi dapat yung product namin sa kanila. And siyempre, so biglang sinabi niya na ginagamit namin yan panglinis ng griller. So, ang dami ko ring natututunan sa mga customers. So from there, lumalawak lalo yung market. So, yung citric acid, hindi lang pala siya pang food. Minsan may tatawag sa akin construction, kailangan ko ng citric. Tapos sasabihin ko, food food grade to. Yes, we're using it panglinis ng tubo. Ganun. So, parang ngayon may customer akong construction company. Minsan mga laboratories din, they buy citric acid para panglinis ng machine nila for dialysis.
Ang galing. Oo, Natututo Oo. tayo, Sir Tony. Kaya nga, all ears nga ako dahil akala natin sa pagkain lang. Yes. Pala pwede rin sa cosmetics. Yes. Pwedeng panlinis nung kanilang mga kagamitan. How's the business doing now? Kasi kumaga during pandemic mo It lang. was 2021. Compared with 2021 up to now, malayo na. Oh. Pero malayo pa. The common term na naririnig niya dito sa amin. Malayo na. Mula nung nagsimula hanggang ngayon, malayo na. Pero malayo pa yung lalakbayin. Diba? Pero it's a good sign na sabi mo nga, nakita mo na, natututo ka. Kumaga parang very rewarding na nagbubunga yung effort na ginawa mo. Diba? Yes. And mas natutuwa ako na pareho kami nung buyer na nag-grow. Kasi minsan may mga bago kaming buyer na bago lang din talaga sa business na magtatanong, kabubukas lang namin nung donut na business namin. Tapos pagkausap mo siya, sabi niya, gusto ko sana magtanong kung anong magandang preservative para dito, para hindi madaling mapanis o magkalasa. And my husband kasi may alam din siya sa bakery kasi dati siyang merong bake shop. So, tinuturuan ng husband. So, inaral mo rin talaga yung yung tungkol doon sa, kasi nga, the products. Yung produkto, kasi nga, hindi maiwasang mag-inquire, magtanong yung mga buyer, yung mga customers. So yun, pag tuturuan mo sila, biglang magkakaroon sila, effective yung sinabi mo. Tapos biglang sasabihin nila na mas lalong dumami yung production nila, na nagkakaroon na sila ng franchise din from their branch. Kumbaga, so, kami nag-grow. Dumaraan yung araw na hindi na lang sila customer, nagiging friend mo na rin sila. Yung referral nila sa mo, makakatulong din. Something like that. So, maganda yung, gano'n naman ho talaga yung dapat. Okay, mag-break muna tayo, partner Cherilyn, kasi marami pa tayong gustong itanong kay Ma'am Joanne. Pero break lang ho muna tayo. Oras natin 32 minutes, makalipas po ang 1 o'clock. Huwag bibitiw, magbabalik ang Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. SMNR Balita Totoo. Kahit saan ka man, konektado ka sa mga pangyayari sa bansa sa pamamagitan ng DZAR 1026 Sunshine Radio Online. Para laging updated sa mga balita, bisitahin lang ang www.dzar1026.ph. I-follow din ang aming mga social media account sa Facebook at Twitter na DZAR1026. Dinig na sa buong mundo ang mga balita sa bansa sa pamamagitan ng online platform ng DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Paano maiwasan ang mga fake news o maling impormasyon hinggil sa COVID-19 at sa mga bakuna? Hindi lahat ng impormasyong makikita sa social media ay totoo. Ginagamit ito ng iilan para maikalat ang mga impormasyon o balita. Proteksyonan ang sarili at ang iyong mga mahal sa buhay laban sa mga peke o maling impormasyon tungkol sa COVID-19 at sa mga bakuna laban dito. Una, alamin ang impormasyon bago ito i-share. Suriin ang source o ang pinagmulan nito. Tandaan na ang mga nakalagay na headlines ay hindi laging naglalaman ng buong istorya. Suriing mabuti ang mga katotohanang inilatag sa post. Alalahanin na ang mga larawan o video na ipinalalabas ay maaaring mabago o mai-edit. Tingnan kung may posibleng mali sa post. Maging mapagmatsyag. Ika nga, think before you click. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Ito ang Sunshine Radio. Panig sa katotohanan, naniniwala sa katwiran, at nangangalaga sa inang kalikasan. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Kung alam nyo lang, may iba pa kaming pinag-uusapan habang kami wala. Kasi
sa mahabang panahon ay nasa bangko si Ma'am Joanne. Kaya yung mga tungkol dun na itatanong. Pero going back dun sa business, eto na, nandito na nga tayo. Yung plans Ma'am Joanne, baby pa naman yung business mo. Pero ano yung mga plans mo in the coming years? Kumbaga, mayroon na bang established system ka ngayon na kumbaga pwede ka nang mag-travel dahil tatakbo yung negosyo kahit wala ka? Actually, yung pangarap ko yung mag-travel kahit natatakbo yung negosyo kahit wala ako. Pero until now, nandun pa rin ako sa stage na hands-on pa rin ako. Pero yung plans namin para dun sa business, gusto namin sana makover yung market ng Visayas and Mindanao. Kasi we see na parang maganda yung market na yon. Kasi dun sa online namin na platform, marami kaming customer na willing magbayad regardless of the shipping fee para dun sa item. Parang hirap ata hanapin yung item na yung mga chemicals. Actually, mga sodium citrate dun sa Visayas and Mindanao. So, mostly Cotabato, Zamboanga. So, sana ma-penetrate nyo sila. We want it to. Iniisip ko lang sana kung gahanap ako ng courier service sana na magkaroon ako ng mas mababang cost for the shipping para dun sa mga. Kasi may mga kausap na rin ako, nagtatanong sila sa akin sa Cotabato if we could ship from Manila to Mindanao. Tapos tinatanong nila yung cost ng shipping. So, naghahanap kami sana ng magandang courier sana na magkaroon ng less na cost for the shipping para dun sa buyer. Yun lang ang medyo another challenge dito sa business mo na ito. Yung shipping. Okay lang kung nandito lang sa malapit, walang problema. Pero kumbaga, ang target mo nga hindi lang dito. Maabot mo rin si Visayas at saka si Mindanao. Yes, Che. Yes po. At dahil kanina nabanggit nyo na malayo na, pero malayo pa. Ano ho yung sikreto ng inyong business ngayon sa tinatamasan yung tagumpay? Ako kasi, if you really want to have a good output, you have to make an extraordinary effort. Kasi kung anong binigay mo doon sa business, tas kung nakita mo na yan lang narating, kasi yun lang din yung effort na binigay mo. Kung half-hearted ka, yun din lang ang mo. So, kung gusto mo ng extraordinary output to be successful, bigyan mo rin ng extraordinary effort. So, that entails a lot of sacrifices, hard work. So, ako nga, minsan konti na lang tulog ko kasi I'm a mom also. So, unahin ko muna yung mga anak ko. Kumbaga, ang role mo is hindi ka lang mom, asawa ka pa. And then, pagdating ng gabi, magre-repack ka. Parang mga ganon. Tapos, talagang isisingit mo yung trabaho and then your family. So, you just need to properly prioritize and balance. Pero, yun lang na may secret doon hard work and yung effort na ibibigay mo, dapat ka-partner Tony. Kung ano yung itinanim mo ka-partner Tony. Hindi yung Yun naman talaga, di ba? Ang madalas nating naririnig na kung medyo 50% lang yung ibinibigay mo doon huwag kang mag-expect na 100% yung balik sa'yo. Dahil tama yung sabi ni Ma'am Joanne na talagang nag-exert ka ng extra effort, definitely, yun din yung magiging balik sa'yo ng negosyo mo. Right now, ilan na yung mga tao na nabigyan mo ng trabaho, Ma'am Joanne, dito sa iyong business? Ako, maliit pa lang. Actually, when it comes to, kami lang din muna sa family. Hindi kami kumuha ng outsider. Okay. Mahirap. Nakakaya pa ng kaya pamilya. pa ng namin when it comes kasi sa tracking, meron naman kaming kakilala na tracking, nakasama na rin yung magkakarga. Then mostly naman may iba kaming buyers na willing pick up. So tao nila yung so magkakaroon lang ako ng struggle ng konti kapag yung walk-in biglang kailangan ko ng 3 sacks, 5 sacks yan, ganon. Pero mostly naka-schedule na kasi nga may mga regular buyers na kami, mga commissaries, mga food manufacturer, naka-schedule na yan every month yung mga delivery nila. Maaari niyo bang ma-share sa ating mga viewers ngayon ano yung mga product na available sa Akaflor, and then ano ho yung edge ho ninyo sa mga competitors ho ninyo sa ganitong industry?
Well, sa mga products, meron kami mga starches, cornstarch, modified starch, cassava starch, tapos mga sugar, lahat ng klase ng sugar meron kami. From the white sugar, brown, pati yung black sugar meron. And then, salts, rock salt, iodized. Local yung sugar niyo, Ma'am Joanne? No, it's from China. China din. Yes. Flour yung local. Talagang sa mga product niyo, yung flour lang talaga yung flour yung local. Kasi yung mga ginger powder meron kami, tapos black pepper powder, mga food colors, mga artificial sweeteners meron din kami. And then mga food preservative, yung mga sodium benzoate, anti-amag, and the potassium sorbate, and then yung mga food additives, we have the citric acid and the sodium citrate. And mostly kasi may iba, meron kami raisins, nuts, depende kasi dun sa mga buyers namin. Minsan kasi magpapasuyo sila na, baka meron ka naman ganitong item. Sa'yo na ako source out para isang kuhaan na lang kami. So, doon minsan nadadagdagan yung product namin. Na nagpapasabay na sila. Na, baka may walnut ka. Yun, magsosource ako ng walnut. Tapos, sabay ko na para isang na lang ako. So, minsan kung may gusto sila ipasabay, kaya namin mag-source out. At kaya din namang hanapin. Yun yung kumbaga, kung ano yung need ng client, sinusubukan din namin na ma-meet. And I think isa yun sa mga edge nyo na talagang na gumagawa kayo ng paraan. Ano ba yung kailangan mo na baka kaya naming hanapin para sa inyo? O, diba? Yun yung importante na tapos tama yung sabi mo kanina na mabilis kasi 'di ba tayo naman lahat ay nag-i-inquire at natutuwa tayo na mabilis yung reply doon sa mga inquiries natin. So talagang isa yun sa mga maaring nakatulong para kumbaga makilala yung iyong business, Ma'am Joanne. So guys, pag may mga inquiry, yung iba kasi mamaya na lang hindi nyo alam na nag-iintay kaya nga siya nag-inquire, gusto niya ng mabilis na na reply. Paano kung hindi mo kaagad mamaya na lang o later na lang, busy pa ako. Add ko lang, actually yung ganon yung mabilis yung reply. Doon ko actually nakuha yung pinakamalaki naming client. Yung actually it's a fast food chain, commissary siya noon. So doon lang akala ko regular na lang inquiry. And then sabi niya, since sa'yo ko na mabilis kang mag-reply, sabi niya, sa'yo ko na kukunin. Tapos napaka-low-key niyang kausap. Tapos nung pagpunta namin doon sa commissary, nakausap ko yung guard. Fast food chain pala siya. Kilala siya na fast food chain actually. So sabi ko, nung nakita ko yung kasabayan kong mag-deliver, sabi ko, ba't ang lalaking bulto? Sabi niya, kasi fast food chain niya. Sabi nga. Tapos sinabi nga nila, tapos sabi ko, so yung kausap ko pala, yun yung parang head ng purchasing department. So kumbaga, kailangan yung prompt na yung pagre-reply sa mga clients, dapat consistent ka. Kasi nahabol lahat ng oras di ba? Time is gold, kaya dapat mabilisan yan. Pero maliban sa bultuhan, pwede pa rin naman na yung tingi-tingi na actually, may tumatawag sa amin minsan pag kailangan. Yung iba nga estudyante, kasi may project kami. Kailangan namin bukas, linggo yun. Bubuksan ko yung bodega para dun sa 1 kilong borax. Minsan may borax kami. Project daw nila. Sige. Binibigyan ko na lang kasi estudyante din minsan. Kaya nga So talagang dun lumalawak naman yung yung mga posibleng maging market. Yes, Che? Yes po, baka pwede rin ho nating ma-share ang kanilang mga contact details sa ating viewers. So, kung paano ho kayo ma-reach out? Sa social media, we have Facebook and Instagram. Just type Akaflour, AKAFLOUR. And then, we also have yung, yung website, Akaflour Ventures Corporation. www.akafloursventure Corporation. And then, we have a store in Lazada and Shopee. Type nyo lang din yung Akaflour. Lalabas siya. Details, contact numbers. Details. Yes, ayan, nasa screen po. Nasa screen. 0920-0906-310-6575 and 0995-310-2479. Ayan, sir, there are available So, dun sa mga negosyo na kailangan nyo ang mga produkto ni Ma'am Joanne, guys,
wag na kayong maghanap pa ng iba pa, especially kung nandito lang ho kayo sa Manila or siguro hanggang Bulacan or hanggang dito sa yung mga nearby provinces, kayang-kaya pa yan dahil lalo na nga kung kayo mismo yung pick up or magsasadya sa kanila. Sa Aka-Floor na ho tayo, available daw ho sila sa Facebook, Instagram, at sa iba-iba pang mga media Teka platforms. muna, Ma'am Joanne, ano ba kaiba nung kanilang sugar dun sa locally produced natin? Meron bang Meron ka ba? Actually, sorry yung sugar local yun. Local yung sugar. salt yung imported from China. Okay. Kasi pero yung sugar ay dito rin lang, local. Yes, local lang din yan. Yung sa salt kasi, yung sinasabing imported sa local. Parang yung sa salt na local, yung malalaking butil. Which is yun ang nire-require para sa mga isda. Yung sa kasi, sa China, yung imported, pag sinabing rock salt, maliit pa rin yung butil. Rock salt, maliit pa rin siya compared dun sa local. Kaya akala nung iba iodized, pero ang totoo rock salt yun. Kasi yung pinaka-pino nila, pinong-pino iodized na pero rock salt pa sa kanila. Yung kokwa nyo, may kokwa kayo? Yes, we do. May local, tapos may iba yung imported na, yung mga Bensdorf, Hershey's, gano'n. So, ang dami pala talaga na, kayo, mag-inquire kayo, ano ba yung inyong, sa inyong, yung mga nagtitinda ng mga... mga bakery, pwede. Bakery, yes. Mga bake shops, mostly. Ayan. Yung arena ay... Kumusta ba ang presyo ng arena, Ma'am Joanne? Pag ganun-ganun, sa tataas, bababa, tataas, bababa. Kasi there was a time na talagang nandyang mag-isip na liitan yung pandesal dahil ang mahal daw ng arena. So, ngayon, ganun pa rin. Kumbaga, hindi pa rin steady yung... Dapat marunong ka maglaro Kaya nga. Okay. So, dun sa ating gauge kanina na dun sa estado ng business mo ngayon, and a scale of 1 to 10, nasan ka na? Nasa 8. Uy, good to hear. Kasi yung income na nakukuha ko, parang pareho na rin siya nung sinusweldo ko. Tapos ngayon, kaya ko nang magbayad ng tuition fee ng anak ko na kasi dati solo lahat ng husband ko kaya idol ko yun pero ngayon nakakatulong batiin naman natin si Idol. So kumbaga wala ka nang nararamdamang regret na give up mo yung iyong wala kasi parang mas nag-e-enjoy ako ngayon. Kung may pressure man akong nararamdaman, okay lang kasi business ko to pinalalaki ko So part yun ng, kumbaga akin na yung pinaghihirapan ko. Unlike ko pag employee ka, yes, you do your hard work, pero pagdating ng retirement, babay na. Nung mga panahong nasa bangko ka, Ma'am Joanne, kasi ngayon, di ba, parang kung gusto mong umasenso, naririnig natin yun madalas na, ay, wala namang yumayaman dun sa sa namamasukan. Kung gusto mong umasenso, magnegosyo ka. Wala namang kasi medyo matagal din yung 19 years na para bang during the time parang nakontento ka na sa bagay maganda naman yung trabaho, walang dahilan para hindi ka magkaroon ng contentment. Pero naisip mo ba na yayaman ako or dito na ako magre-retiro? No. Kaya nga nag-decide ako na magkaroon ng different path. Kasi hindi ko na nakikita yung sarili ko na mag-a-assume pa ako ng higher position. Although they offered, pero sabi ko parang hindi ko na nakikita o magiging masaya ako kung sakaling magba-branch head ka or ayoko Sabi ko parang mas gusto ko na ngayon na magkaroon ng sarili ko talaga na pagkakakitaan na yung sa akin talaga na walang retirement age na talagang akin na maipapamana ko talaga sa mga anak ko. Anong sabi ni Sir na kumbaga you're on the right path dito sa pinili mong negosyo? Actually, he's with me pa rin. Kumbaga, kung saan man ako papunta, kasama siya Kasi along the way, naka-guide siya. Kasi nga, he's into business, matagal na Nakilala ko siya, businessman na. So, kung ano man yung every step, andun siya naka-guide. So,
kumbaga sa kanya, hindi ko pa kaya pag wala siya eh. Kasi when it comes to pricing, negotiations. Kahit sabihin mong nasa ibang business siya, pero I still need him. Although ako nag-ooperate mag-isa, pero I still need his opinions pa rin. Yung presence niya is kailangan mo pa rin. Gano'n naman talaga eh. Okay, so since sabi mo nga, kinakaya pa naman ninyo, pero along the way, siyempre, pag mas dumami pa yung inyong long-term goal na ma-penetrate yung Visayas and Mindanao, medyo, na yun, additional manpower sana. Na yung kakailanganin. Pero maganda yun na slowly but surely, hindi ka nagmamadali. At least, di ba, sabi mo nga from 2020 malayo na pero malayo pa yung lalakbay. Doon sa mga gusto rin halimbawa na magnegosyo, maaring ibang negosyo naman yung kanilang iniisip. For the longest time katulad mo sila'y empleyado, ano yung pwede mong may share sa kanila kasi sabi mo nga maganda yung sabi mo na never stop learning. Yung success ay wala daw age limit. Totoo. It's kumbaga wala namang tamang edad para magsimula ka sa kung anong gusto mo. So hindi pwedeng sabi, ay matanda na ako. Yeah. It's not walang kumbaga walang late, wala rin namang maaga. Kung kailan mo gustong simulan yung passion mo, it's always the right time. Tapos kung sakali sa business gusto nilang mag-business, piliin nilang business is yung kaya nilang gawin mag-isa. Kasi iba gusto nila tatayong restaurant, kukuha ng cook. Paano pag umabsent yung cook? Wala na yung operation. Tama. So, if they want to have their own business, dapat matuto sila mag-isa muna. Na i-operate yung business mag-isa. Tapos, tsaka ka lang kukuha na ng tao kapag okay na yung sales mo. And then, when it comes to taking risk, don't be, inaturo na asawa ko sa akin don't be afraid of failures. Kasi, wala naman talagang failure. As long as you don't quit, walang failure. So, when it comes to taking risk, mas matakot ka kung hindi ka nag-risk. Kasi you will miss all the chances na dapat ma-experience mo. Paano kung yung chance na yon hindi mo ma-experience because you didn't take the risk. Kaya, diba? So, mas marami kang mamimiss. Ang ganda nga nung iiwan nating gabay sa kanila na don't be afraid of failures. Instead, worry about the chances you missed when you don't even try. Totoo diba? Doon ka huwag ka matakot na mag-fail. May lesson kang matututunan dyan. Pero ang katakutan mo, sayang, baka yun na pala yung opportunity mo pero hindi mo ginawa. So, hindi nangyari. Kaya doon sa ating mga kababayan. Pero maganda yung sabi mo na make sure na passion mo yung yung negosyo na papasukin mo. Hindi pwedeng ikaw ay nakiuso lang, nadala ka lang dun sa, ay may business na ganito yung friend ko. Dapat ready ka rin. Alam mo rin, maganda yung sinabi mo na kung gusto mo food business, make sure na kumbaga, ikaw na muna yung magsimula. Ikaw muna siguro yung sa bahay lang muna, di ba? Ang dami namang ganun eh. Tama. Hanggang sa finally kaya mo nang, kaya ko nang kumuha ng cook. Kasi nga, parang na-enlighten ako doon sa sinabi mo na, fine, kumuha ka kaagad. Kasi nga, may kapital ka, kumuha ka kaagad ng mga tao. Paano kung biglang hindi sa inaasahang pagkakataon na wala sila, paano na yung negosyo mo? Tama. Diba? Kaya doon sa ating mga kababayan, ulitin lang natin ang website po nila www.acaflowerventurescorporation.com. Ang kanilang email address ay acaflowerventurescorporation@yahoo.com and yung contact number 0906 3106575 0995 3102479. Yun yung mga nasa screen po ninyo yung mga numbers na pwede ho ninyong tawagan. So right now, kung meron kang overcome dito sa business, ano yun Ma'am Joanne? Yung siguro yung consistency na gawin mo yung ginagawa mo. Mahirap kasi motivate yung sarili na maging consistent ka dun sa passion mo Kasi there will come a time na... So, overcome mo pa yun up to now? Yes. So, minsan kasi hindi naman pare-pareho yung ano mo Kumbaga yung minsan yung ini-expect mo, hindi na nami-meet. Diba? So, magkakaroon ka ng... We're only human. Medyo
So minsan magkakaroon ka ng hindi naman depression pero na-disappoint ka. So tatamarin ka mag-post sa social media, tatamarin ka mag-asikaso ng pricing mo sa online platform. So yun, kumbaga yun lang kailangan ma-overcome ko yung consistency dun sa ginagawa sa lahat ng mga bagay na kailangan mong gawin on a day-to-day basis. Kaya nga, oo nga pala, dahil siyempre, tao pa rin naman tayo hindi naman tayo tumaas yung level na, kumbaga, nadi-disappoint pa rin tayo. Pero sabi mo nga, tama yung sabi mo na maging consistent ka dahil gano'n naman talaga ang buhay. Hindi laging smooth sailing yung yung takbo. So, be ready in any eventuality na pwede mong ma-encounter along the way. So, gusto ko yung sabi mo na in a scale of 10, number 8 ka na, di ba? Ang galing ng ang galing ng iyong projection. 2 more, nandun ka na sa ini-aim mo, ma'am. So, nagbigay na tayo, nag-share na tayo ng sabi nga mga info na makakatulong sa kanila, especially dun sa mga gustong magnegosyo. Make sure po na yung inyong negosyo na papasukin gusto ho ninyo. Yun yung unang-unang number 1. At yung sabi nga ni Ma'am Joanne na walang age limit. Kung feeling nyo ito yung tamang pagkakataon sa inyo, kahit sabihin nyo kay 30, 40 or 50, do it. Kasi mas matakot kayo dun sa opportunity na sana'y nung pa hindi nyo ginawa, kaya hindi pa rin kayo nagiging successful up to now. Ayan. Partner Cherry, baka may mga nais ka pang ihabol bago tayo tapos dito sa ating episode today. Opo, ka-partner Tony, maraming salamat ho sa aming guest for today. Opo, na si Ma'am Joanne Hancon Chabosyon ho. Ayan, na-pronounce ko din yung Never last name stop niya. learning. Success Yes, has no age limit. Don't forget yan, guys. So nabanggit mo yung tama. Parting shot, Ma'am Joanne, before we totally wind up this afternoon. You can reach us dun sa mga social media na binigay sa Akaflar, and then we're always available to reply on your queries. Baka may mga nais ho silang pasalamatan at batiin. Yung family ko. Nanonood. Hello po sa inyo. Good luck po, and thank you. Sana'y lahat ng mga wishes in life, especially para, sabi nga, mas lumawak pa yung business. God is good, Ma'am Joanne. The way I see it, mabuti kang tao, and yung desire mo na makatulong, ang laking bagay nun, 'di ba? Yung iba kasi parang sarili lang at least magandang na-i-share natin kung ano man yung blessings natin. Partner Cherry, tayo'y magpaalam na dahil alas 2 na. Grabe, ang dami nating natutunan today, ka-partner Tony. Ang dami palang gamit ng harina. Oo. Ayun, so ating natuhangan ho ang isa na namang kwento na puno ng inspirasyon at pagpupursige. Nawa kayo'y aming na-inspire sa kwento ho ni Ma'am Joanne Hancon Chabosyon, ang president ho ng Akaflar Ventures Corporation. Sa ngalan ho ni ka-partner Eileen, ako ho si ka-partner Sherilyn muli. Maraming salamat ho sa aming butihing pastor, Pastor Apollo Sikibuloy, sa patuloy ho na pagtitiwala. Laging tumutok, lagi po niyong abangan ang iba't ibang kwento ng tagumpay sa likod ng mga kilalang brand, produkto o kumpanya. Ako po si Tony Cuevas, kaya naman kung meron kayong mga kwento na alam niyong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay wag nang itago, kundi dapat ito'y inyong ibahagi at ipatok na yan.